Muli na namang inimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure si dating Public Works Secretary Maria Catalina Cabral. Kaugnay pa rin ng pagkakasangkot niya sa flood control irregularities. Wini-welcome naman ng ICI ang pagsasabatas ng Independent People's Commission at sinabing malaking tulong ito sa kanilang investigasyon. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Muling pinadalhan ng subpina ng Independent Commission for Infrastructure si dating Public Works Secretary Maria Catalina Cabral. Ito'y para sa inaasahang pagdinig ng komisyon sa December 15, kaugnay pa rin ng mga anomalya sa flood control projects sa bansa. I believe there was already a subpoena, and we are hoping that she appears. Why? So, why, sir? Well, I cannot divulge that, but there are information that the commission would want to get from her. Isa si Cabral sa mga itinuturong tumanggap umano ng kickbacks o porsyento mula sa mga flood control project. Paglilinaw ni Hosaka, wala naman aniyang kinalaman ang mga pahayag ni Zaldico sa kanyang videoserye sa muling pag-imbita kay Cabral. Ayon pa kay Hosaka, sa 15 na rin ang huling pagdinig ng komisyon ngayong taon, kasabay ng huling araw ni Commissioner Babe Singson sa opisina. Pero paglilinaw niya, Yun yung last supposed hearing. Once kung magkaroon ng confirmation, then that will be our last hearing date. But of course, the work of the commission will continue up till December 24. nanindigan din ng komisyon na hindi pa sila madidissolve at tuloy ang investigasyon. Sa kabila yan ng pahayag ni Ombudsman Jesus Cristin Remulla na hanggang 2 buwan na lang ang ICI. Malino naman sa Executive Order 94, meron tayong sunset clause dun, no? Wherein it says that the commission will continue to exist until the purpose for which it was created is achieved or until earlier dissolved by the President. Suportado rin ng ICI ang pagsasabatas ng Independent People's Commission at sinabing malaking tulong ito sa pag-imbestiga sa mga umano'y maanumalyang flood control projects. Kabilang na riyan ang nasa tinatayang 80 ghost projects ng top 15 contractors. Complementary yan, nagtutulungan yung dalawang agencies in that manner. The more people looking at it, then the better. Malaking progreso aniya sa investigasyon sakaling mapatupad ang IPC dahil meron itong kapangyarihang mag-cite in contempt, magkansela ng lisensya at magtalaga ng witness immunity at protection batayan sa Senate House Bill 1512. Ang mga ito kasi ang mga kapangyarihang wala ang ICI. Gayunman, patuloy ang komisyon sa kanilang investigasyon at case build-ups. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.